Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kababayan, mga partners, buong Pilipinas at buong mundo. Magbibigay lang tayo ng konting update sa kalagayan po ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands. So sa araw pong ito, bumisita po ang ating mahal na Congressman Paulo Duterte sa kanyang ama, kasama po ang kanyang buong pamilya, mga kapartners. So ayon po sa ating mahal na congressman, ang ating mahal na dating Pangulo sa mga panahong ito ay lalo po siyang pumayat kumpara po noong unang pagbisita po niya, mga kapartners. So hindi daw nag-breakfast, hindi nag-lunch nung sila ay bumisita sa araw na ito. Kaya alam natin na nasa medyo mahina na yung physical na kalagayan po ni Tatay Digong, mga kapartners. So dalangin po natin na bibigyan pa siya ng malusog na katawan, mahabang buhay, at makakauwi sa bansang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Tandaan po natin, sabi ni Tatay Digong, gusto niyang mamatay sa kanyang sariling bansa kung saan po siya ay pinanganak, mga partners. Hopefully ay maaprubahan na po ang urgent interim release na in-apply po na kanyang legal counsel na si Attorney Kaufman, mga partners, upang makalaya po pansamantala si Tatay Digong either sa Europe lang banda, mga partners, or sa Asia or sa Pilipinas, mas maganda, mga partners. O habang hinihintay po niya ang trial sa ICC court, mga partners. So yun po ang ating hinihintay at abangan po natin ang pagbisita ni Attorney Kaufman para makausap at makapanayam at matanong natin siya kung ano pa ang kanilang mga hakbang na gagawin para sa mabilisang paglaya po ni Tatay Digong, mga kapartners. So yun lang muna ang update sa The Hague sa mga oras na ito, mga partners, at magkaisa po tayo na mahalin ang ating sariling bansa at magkaisa po tayo upang suportahan ang pamilyang Duterte, sapagkat si Tatay Digong, sa lahat ng presidenteng dumaan, alam po natin na siya lang po ang tanging nakapagbibigay sa atin ng pag-asa at umunlad ang ating bansa na wala ang kriminalidad, droga at iba pang mga korupsyon sa gobyerno. So huwag natin kalimutan bilang mga Pilipino, maging wise na tayo sa pagluklok ng mga leader sa ating bansa upang tuloy-tuloy ang pagbabago ng ating bansa, mga kapartners. So nakita natin ang pattern ng leadership sa ating mahal na dating Pangulo, kaya sundan po natin ito sa pamamagitan ng ating kapangyarihan sa pagpili sa darating na eleksyon. So ang future president natin, huwag kalimutan, walang iba, ang ating mahal na Vice President Sara Duterte. So magkaisa tayo sa pag-ayos ng ating bansang Pilipinas. Mabuhay kayong lahat hanggat gusto ninyo.